Sa layuning gawing ligtas at komportable sa publiko ang paglalakad sa gabi sa lahat ng mga kalye sa buong bansa, hinikayat ng DILG ang lahat ng mga lokal na pamahalaan na mahigpit ipatupad ang Safer Cities Initiative, gayon din ang mga nauna na nilang pulisiya sa kani-kanilang nasasakupan alinsunod sa programa. Partikular na tinukoy ng ahensya ang paghihigpit sa curfew hours at pagbabawal sa mga umiinom ng alak 10 oras ng gabi, lalo na sa mga pampublikong lugar. Narito ang kabuuan ng balita. Sa layuning gawing mas ligtas ang lahat ng kalye sa buong bansa, 10 oras man ng gabi nang walang pinangangambahang krimen na mangyayari, pinagtitibay pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapatupad ng Safer Cities Initiative sa bawat komunidad. Bahagi nito ang paghihikayat at panawagan sa lahat ng mga lungsod, munisipalidad, probinsya at barangay na mahigpit ipatupad ang mga polisiya at ordinansang umiiral sa kani-kanilang nasasakupan. Ayon sa DILG, bago pa man ang pilot testing ng Safer Cities Initiative sa buong Metro Manila, may iilang mga LGU na ang nagpapatupad ng kaparehong polisiya gaya na lang ng pagbabawal sa pag-inom ng alak sa mga kalsada o pampublikong lugar, pagpapahinto ng videoke o anumang uri ng ingay sa itinakdang oras at pagpapatupad ng 10 PM curfew hours. Sabi ng ahensya, kailangan lang ng mga LGUs na higpitan ang implementasyon nito lalo na sa mga transport terminals, commercial district at iba pang lugar kung saan madalas maraming tao bilang pagtalima na rin daw ito sa Safer Cities Initiative ng DILG. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, umabot na sa 68,257 ang mga individual na lumabag sa Safer Cities. Karamihan sa mga ito na huling umiinom, naninigarilyo at walang suot na pang-itaas sa pampublikong lugar, habang ang ibang lumabag sa curfew hours at nagkakaraoke pa lampas sa oras na pinapayagan lamang. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.